ubos ng mga kaalyado niya. Kasi baliktad po ang tingin ko ma'am, dumadami yung kanyang kaalyado. At tignan ninyo yung resulta ng surveys, imposibleng bulag-bulag ang mga senador at mga kongresista dun sa surveys na yan. Most popular pa rin si VP Inday. The biggest percentage of the voting population will still go for her. Tapos the next generation is pro Duterte. Ano ang standing ng presidente? 21% ang kanyang approval? Bakit po kayo nalulungkot? Every day that the vice president has survived is another day that she has become stronger. Hindi niyo po ba yan napapansin? At pag malapit na ang eleksyon sa 2028, marami nang magtatraydor dun sa mga nakaupo. Doon na sila sa pinakasikat na na kandidato. Huwag kayong magnega, ma'am. Hindi niyo ba napapansin? Araw-araw nagsusurvive si VP at lumalakas ng lumalakas. Huwag po kayong mag-concentrate dun sa akala ninyong nega part, hindi po totoo yan. Lumabas na yung survey results. Partida yung survey company na yon. Ano yun associated sa ABS-CBN. Sabi ni Sir Joshua, VP Sara is surviving for us, kaya stop being negative. Hindi naman said, it's more like, let us appreciate her. I-appreciate natin na nakaka-survive si VP Inday. Hindi nyo pa ba na-appreciate yung Supreme Court decision dun sa kanyang impeachment last year? Do you know that it is going to be harder to impeach her this year kasi nire-require ng Supreme Court ang due process? Hindi pwedeng basta pumirma lang ang mga kongresista na hindi nila alam kung ano yung articles of impeachment, hindi nila alam kung ano yung ebidensya, hindi nila alam kung anong charge kay VP, at ni minsan hindi nila pinakinggan si VP Inday, hindi nila pinatawag sa Kongreso. Hindi na mauulit yan. Stop being nega because there are so many things we can look forward to. Sure, they can try to impeach VP Inday, but it's not going to be easy for them anymore. And if she has all the good lawyers on her side, good luck dun sa kalaban. Tama si Atty. Trixie. They can try to impeach VP Sara. Pero this time, mahihirapan sila para i-push yung narrative nila na lumang-luma ng accusation nila na hindi naman, wala namang justification, wala naman silang ebidensya na ipinapakita. Na kung tutuusin, ay milya-milya naman ang laki ng amount na involved sa anomaly itong si Romualdez, si Sandro at si BBM. At siguro pati yung mga nasa executive, nasa legislative. Malalaki din ang involvement nila dyan. Kaya mahiya sila kung ipupush nilang i-impeach si Sara dahil lang dun sa maliit na amount, di ba? So dito naman tayo sa next video. Ito dito si CJ Hero. Ang tapang ng babaeng to, no, para i-expose niya yung involvement ni Romualdez sa mga komunista, at saka yung kung paano nag-violate ng ang COMELEC sa Constitution. Sabagay, matagal ko nang naririnig to tong issue na to. Panoorin natin. Sitting on the desk of COMELEC ay ang petition ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC through the Solicitor General na kanselahin ang mga partido under the Makabayan Bloc, particularly ang Kabataan at Gabriela, because of grave violations like links to terrorists and accepting foreign funding. Malinaw sa Party List System Act ang mga grounds for cancellation of registration. Sabi sa Section 6, when it advocates for violence or unlawful means to seek its goal, and when it is receiving support from any foreign government, foreign political party, foundation, or organization. Rule 32, Section 8 of COMELEC's Rules of Procedure lists the grounds for canceling the registration of any political party, coalition, or organization. Subsection D says, when the said political party, coalition of parties, or organization has become a religious sect or denomination, is pursuing its goals through violence or other unlawful means, is refusing to adhere to or uphold the Constitution of the Philippines, or is receiving support from any foreign government. Ang Kabataan Party List ay integration ng mga youth leaders ng iba't ibang organizations, including the National Union of Students of the Philippines o NUSP, the League of Filipino Students o LFS, Anak Bayan, Kabataang Artista para sa Bayan o Karatula, College Editors Guild of the Philippines o CEGP, at marami pang iba.
Sara Jane Elago, dating Kabataan Party List representative at ngayon ay nasa Gabriela na, is a former national president of the NUSP. Kung babalikan natin ang mga naging hearing ng Senate Committee on National Defense, ito din ang mga grupo na pinanggalingan ng mga dating rebelde bago sila napasok sa NPA. Pagka 2016 po ng April and May, dahil po bakasyon siya, ang ginawa po sa amin, kami mga LFS, lahat ng mga kasamahan kong anak bayan, na mga membro na din po ng Kabataang Makabayan, binasahan po nila kami ng pag-aaral po namin na tungkol po yun sa revolutionary dual tactics na kinakailangan na hindi lang po yung armadong pakikibaka ang palakasin namin, kung hindi, kailangan din naming pasukin ang gobyerno para pabagsakin ang gobyerno. Ang ibig sabihin, kinakailangan din namin makapagpanalo ng mga party list o ng mga senador para yun po yung magsisilbing susi namin para mapabagsak ang gobyerno. Ngayon po, isa po ako dun sa mga kabataan 2016 po, kinampanya po namin yung Kabataan Party List. Personal ko po yung karanasan. Wala po akong pinagbatayan na karanasan ng iba. Personal ko po yung naranasan. Kung paano po kami ginamit na hanggang gabi, nagdidikit po kami sa mga pader ng mga poster na Kabataan Party List dahil alam naming illegal. Kaya ginagawa po namin yung tuwing gabi. Ito ang point of entry nila to being rebels. Mga kaanib ng teroristang NPA na naging dahilan ng pagkamatay ng mga kabataang katulad ni Guillermo Martin o Jing Cadano ng Kabataan, Giancarlo Capistrano Alberto ng Anak Bayan, Lilet Fatima Raquel ng LFS, Rachel May Palang na naging Vice President of Visayas pa ng CEGP, Rendel Ryan Edpan Kagula na LFS Coordinator at Kabataan Party List Coordinator at marami pang iba. Nalatag ko na to sa naunang episode namin on the Makabayan Block at ang koneksyon nila sa mga terorista. Sa mga hindi pa po nakapanood, nandito ang link sa baba. Katulad ng naipakita namin sa episode na yan, may mga nag-testify na si Sara Elago mismo ang nag-recruit sa kanila papuntang NPA. Dinideny niya yan. At ang palusot ng mga grupo na yan, hindi na nila kontrolado kung mapunta man sa NPA ang mga miyembro nila. In other words, wala silang pakialam. But ang relationship na ito ng kabataan at teroristang NPA ay hindi lang one way. Hindi lang from kabataan papuntang NPA. Ano naman ang explanation ninyo for recruiting active NPA members papuntang kabataan para tulungan kayo sa kampanya? Jason Rafales. He was an active member of the NPA in 2018 when he was installed by Kabataan Party List to become its president ng Kalbiga Samar Chapter. Ang sabi niya, ang Kabataan Party List mismo ang lumapit sa NPA para tulungan ito sa kampanya. Sabi niya sa affidavit niya mismo, siya ang nanghihikayat sa mga tao na iboto ang Kabataan Party List at ginagawa niya ito kasama ang mga rebelde habang sila ay may mga hawak na armas. Si Ray Christian Sabado ng Anak Bayan. In 2014, he was indoctrinated with maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino. Kasama sa course na ito yung pag-discuss ng kalagayan ng Pilipinas, bakit naghihirap, at ano daw ang solusyon? Umawak ng armas at sumama sa armadong pakikibaka. In 2015, he became a member of the Communist Party of the Philippines, ang CPP. And in 2016, he was transferred to Kabataan Party List. He was an active member of Kabataan when he became a member of the New People's Army o NPA. In fact, in 2019, kasama pa niya si Elago na rumisponde sa demolition na naganap sa Bayview Drive sa Parañaque. Documented yan. According to these former rebels, ang Kabataan Party List ay tinatag mismo ng CPP. Ang Kabataan Party List ay katuwang sa pagpapatibay at pagpapalakas ng NPA. Nagsisinungaling si Rene Co nung sinabi niya na walang kahit anong relasyon ang Kabataan Party List sa mga rebelde. Malinaw na malinaw ang koneksyon na yan sa kanilang history. Sa Mindanao, in 2004, pinababa ng CPP-NPA ang kadre nila na si Eric Pasilao na noon ay secretary ng Guerrilla Front 20 operating in Southern Mindanao para tumakbo bilang second nominee ng Anak ng Bayan Party List. Pero hindi sila nanalo that time. At noong 2007 elections, nagpalit ng pangalan ang grupo. Ito ay naging Kabataan Party List. You cannot have seats in Congress occupied by people who are actively seeking to dismantle and destroy the government they swore to serve. Yung tanong po ninyo kung kinukumpirma namin na gusto nilang pabagsakin ng gobyerno, kumpirmado, totoo po yun, lahat kami.
Ang Yung masakit, mga, sinong sila? You're referring to? yung mga ka-prenting organisasyon na nag-recruit po sa amin, ang intent po lahat yan, pabagsakin ito. Ang masakit, Yung front lang, hindi kasama yung party list. Yung front lang. kasama mo party list. Kaya nga po nila pinasok ang political mainstream arena para magkaroon sila to legitimize, magkaroon sila ng legal face. And kaya political officer po ako, kagalang-galang na senador, kaya po pinapagamit sa amin ang mga salitang revolusyon, revolutionary tax, armado, bagong hukbong bayan, yung mga word na ganyan, rally, symposium, orientation, to legitimize, to give a semblance of legitimacy doon sa atrocities na kinukumit. Kasi yung mga prente nito na ginagawa, yan yung lambong. Yan yung lambong, sisigaw ng demokrasya, pasay na ho ang demokrasya, sobra na ang demokrasya sa Pilipinas. Ang masakit nga ho, we want to destroy the government, but this is the same government that is now helping us. And what about Gabriela? The party list where Sara Elago now sits as representative. In 2019, the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Belgium shared a document entitled Overview of Non-Government Actors in the Philippines Program 2017 to 2021. Sabi sa dokumento, the Belgian government through its accredited NGOs, particularly G3W, also known as Viva Salud, funded Gabriela. May mga supporting documents from the Anti-Money Laundering Council mismo showing that from 2012 to 2016, Gabriela received more or less 22.7 million pesos. And according to former NPA rebel Edison Coloma Villanueva, ginagamit ng Gabriela ang pondo nito para bumili ng mga baril at ammunition para sa CPP-NPA. These are clear violations of the Constitution and clear grounds para tanggalin na bilang party list ang Gabriela. But not only has COMELEC not done that, it even violated the Constitution by giving Elago the 64th seat in Congress. The Constitution clearly states that party list representatives shall constitute 20% of the total number of representatives, including those under the party list. Ang 20% na ito ay cap. Limit po yan. The Supreme Court in Veterans Federation Party versus COMELEC in 2000 stated that the 20% limit is an absolute maximum. You cannot go beyond that ceiling. So let's do the math. There are currently 254 district representatives in Congress. With 63 party list seats, meron kang total na 317 members ng Kongreso, and party list groups make up 19.87% of the total seats. But when COMELEC added a 64th party list seat for Gabriela, naging 318 ang members ng House, pushing the party list share to 20.13%. The COMELEC has no discretion na mag-imbento ng seats or to alter the composition of Congress beyond what the Constitution and statutes explicitly provide. By breaching the 20% ceiling para bigyan ng seat ang Gabriela, COMELEC effectively amended the Constitution. This is why the Makabayan Bloc would never go against the powerful Romualdezes in Congress. Because the same COMELEC that allowed Yeda Romualdez to sit for a 4th consecutive term is the same COMELEC that violated the Constitution to accommodate Gabriela and allow the Kabataan Party List to keep its registration. Dagdag na lang, kung talagang nakakatanggap sila ng mga blessing from Romualdez. Allegedly, the COMELEC is supposed to be the gatekeeper of our democracy. If politics contaminates that office, the entire system is compromised. And with a corrupted COMELEC, everything else becomes a negotiation, and that will be the collapse of public trust in our democracy itself. I am CJ Hero. Buti na lang may mga taong matatapang magpahayag, di ba? Katulad nito. Kaya wag tayong titigil na magpahayag, magmasid at makialam, kasi karapatan natin 'to eh. Let's not allow the darkness to overpower us. Instead, maging light tayo ng mundo, ng ating bayan, to break the silence and fear. Tandaan natin yung nasa Psalm 37 verse 28. For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Tapos ito ang gagawin niya sa mga wicked. The wrongdoers will be completely destroyed. At ito pa,
the offspring of the wicked will perish. Mangyayari yan. Sinasabi ng ano yan, ng Panginoon sa Bible, nakasulat sa Bible yan. Kaya, magpahayag lang tayo. At ako, excited akong ipahayag to eh. Bilang Pilipino, syempre gusto ko rin talagang maging part sa pagpapahayag at may expose din yung mga hindi tamang ginagawa ng administration, di ba? Hindi ito para kumita eh, kundi para i-share, para maging makabuluhan. Para magkaroon naman tayo ng ng sense sa natin, di ba? Sa bayan natin. Yun lang guys, thank you for watching.